Hi guys. Hi guys, it's your boy Kiru. Sorry. Yo, musta? It's your boy Kiru. Back at again with some yapping session naman mga tol. So, pasensya na kung ganito yung setup ko ngayon. And ang dumi ng salamin ko, I'm really sorry. Sira kasi frontcam ko. It's a very long story. Basta sira frontcam ko. So, tonight, I'm just gonna yap about One Piece and how it changed my life. You know what I'm saying? Anyways, speaking of One Piece, kailan ba ako nag-start manood ng One Piece? Nag-start ako manood One Piece last year, July 2025. And nag-decide lang ako na manood doon kasi magbabakasyon na. And at the same time, during that time, it was bakasyon. It was bakasyon. Tayo na napaka-OA, no? It was a bakasyon that time. And then, I decided to watch it because, yun, parang binigyan ko siya ng benefit of the doubt kasi sa mga hindi nakakaalam, I really hate One Piece. At first, okay? At first, I really hate One Piece kasi sobrang haba niya and parang, alam mo yun, na-intimidate lang ako. Intimidate ba yung tamang term? Ewan ko, feeling ko, na-overwhelm lang ako sa sobrang dami ng episodes. Nung time na yun, not until sinimulan ko siya panoorin. So, anyways, going back, ano muna yung mga reason kung bakit ako nag-decide manood ng One Piece? Number one, bakasyon. Naghahanap ako ng something new na mapagkakaabalahan at something na, alam mo yun, may enjoy for the meantime. Number two, nag-decide ako panoorin yung One Piece kasi pampatay ng oras lang talaga. Kasi during that time, yung ex ko is aalis na siya papuntang work. So, parang nag-decide ako na, maghanap ng something na, na long term. Kasi long term siya eh. 1,000 episode ba naman. So, parang naghanap ako ng something na mapagkakaabalaan. Yun nga, pagkakabisiyan for the meantime. Tsaka para sana, alam mo yun, para sana, yun nga, hindi umikot yung oras ko sa ex ko that time. So, ayun na nga. Yun lang ba? Yun lang ba? Oh, feeling ko yun lang yung dalawang reasons kung bakit ako nag-decide manood ng One Piece. And how was it? How how's the progress of watching One Piece? Guys, tapos ko na yung season 1 and I am currently waiting sa season 2 ng live action at season 2 ng anime. And sa mga hindi nakakaalam, of course, hindi nyo naman talaga alam in the first place kasi ako lang naman yung nakakaalam and yung mga close friends ko. Yung una ko talagang pinanood na One Piece is yung live action. And then, bro, I enjoyed it. As in, like yung live action. Yung una, syempre, I was really clueless sa sa One Piece. 'Di ba? Clueless ako pero pinanood ko muna yung live action. Kung di ka ba naman talaga engot eh, no? Pero yeah, so far yung live action bro, nung time na yun, nung pinanood ko siya na wala akong clue about sa show itself, nag-enjoy ako super. And at, at the same time, na-weirduhan ako kasi syempre nung una parang may mga character kasi doon na weird talaga and may mga power system na weird talaga na parang syempre weird nung una kasi di ko maintindihan. Not until nung nag-decide na ako manood ng One Piece. Parang ng anime ng One Piece. And that time parang nung nanood na ako ng anime, parang nung una naburyo ako kasi tangina tol. Imagine episode 1 ka pa lang ng 1K episode, 1K plus episodes na show, 'di ba? Nung una naburyo ako. At the same time, parang um parang na-corny na ako kasi siyempre, tagal na yun eh. Tagal ng One Piece, episode 1, Diyos ko, di pa nga ata ako buhay nun. Nag-air na yun. So, parang yung animation that time.
nung mga first episodes pa lang. Parang mga ano, mga old anime and ang nostalgic niya actually, yun din yung isang bagay na na-enjoy ko sa One Piece, eh. Before the ano, yun din yung isang bagay na na-enjoy ko sa One Piece nung pre-time skip, yung animation. Because it really feels nostalgic and at the same time, I don't know, like, yung humor ng pre-time skip na One Piece, on top. I swear to God, on top. Nung una parang siyempre nakokornian nga ako kasi yun nga, yung animation. But as time goes by, na-enjoy ko siya, natatawa na ako. Alam mo yun, parang at some point naiintindihan ko na yung pasikot-sikot ng One Piece, ganyan. And yung mga characters, yung depth of, the depth of every character ng One Piece. Although some characters there are just, I mean, no, feeling ko lahat ng characters sa One Piece, they're all interconnected. And at the same time, alam ko may kanya-kanya silang ano eh, may kanya-kanya silang kwento. I mean, lahat naman ng characters sa ibang anime may kanya-kanyang kwento. But like, sa One Piece bro, napakalawak, napaka-broad. And siguro ko number one example of that is yung kay, sino ulit yun? Kay Kuma. Damn bro, si Kuma, si Bartholomew Kuma, tama ba? Sorry sa mga One Piece police dyan. Bro, I never thought na Kuma was a key character sa story sa buong show. Kasi at first, I was like, parang, ano mo yun, parang, ano yun, like, isa lang siya sa mga warlords, ganyan. Not until nung nakarating na ako sa Egghead, bro. Like, yung lalim nung character ni Kuma, bro, mas malalim pa siguro sa Marianas Trench. Diba? Grabing comparison. Pero seryoso, men. Diba? I never thought na ganun siya ka-importante. Yung character niya, yung siya mismo. Sobrang importante niya sa arc na yun, sa buong arc. I mean, hindi lang sa buong arc, but like sa buong show itself. Kasi, imagine bro, if Kuma wasn't there, if Kuma wasn't at Sabaudi Archipelago, although, no, if Kuma wasn't in, mm, kasi nag-appear siya first time as far as I can remember. Nag-appear siya sa ano, sa Thriller Bark and parang dun lang nila siya na-encounter ng maayos. Oh, ano ba mga words ko? Basta kung wala dun si Kuma, kung ibang warlord yung andun, I feel like the Straw Hat Pirates are cooked already. And yung interaction pa ni Kuma tsaka ni Zoro nung time na tinake ni Zoro lahat ng pain na naramdaman ni Luffy para lang, alam mo yun, kasi tinest ni Kuma si ano eh, yung mga crewmates, yung mga nakama ni ano, ni Luffy. If as far as I can remember, kasi tayo na nakalimutan ko na. Might as well rewatch it, di ba? Pero yun na nga, parang tinest kasi ni Kuma that time kung loyal ba yung or kung may bitaw ba yung mga nakama ni Luffy. Kasi parang, ano mo yun, fuck, nakalimutan ko na yung ibang details. But yeah, bro, Kuma was one of the key characters sa buong show. Yun, number one si Kuma. Like, sa mga may malalim na backgrounds na character sa One Piece. Number two, si Ace. Hindi ko akalain, bro, na, alam mo yun, na anak siya ni fucking Goldie Roger. I never thought na, yeah, he was the son of, the Pirate King. Biologically, by the way. And ang ina kumupkup sa kanya si Whitebeard. Damn. Tapos sino pa ba? Hmm, feeling ko kung bibigyan ako kung
Kung maglilista ako ng 5 favorite characters ko sa One Piece. Ito in general 'to, in general 'to. Number one siguro si Oden, bro. I love Oden. Nakalimutan ko yung tagline niya. May tagline siyang sinasabi lagi. Oden is meant to be Oden is meant to be boiling. Ano ba? I forgot na, but bro, his character, his physique, his skill, bro, Oden on top. Number two, ba, si Kuma siguro. Number three, si Zoro. Number four, si... Sino nga ulit yun? Yung tatay-tatayan ni ano? Ni Lo. Nakalimutan ko. Basta yun, yung kapatid ni ano, yung kapatid ni Doflamingo. But yeah, anyways. Bro, I really forgot his name. But yeah, he's kind. He's really kind. At nagets ko na si Che kung bakit ano man, love na love niya yun si ano. Nasa dulo ng dila ko. 'Di pero anyways, ano naman, ito, sasabihin ko sa inyo. Bro, One Piece changed my life. Kasi, alam mo yun, dahil sa One Piece, ewan ko, mas naging carefree ako sa buhay. Not like super carefree, but you know, I learned how to take things lightly. And bro, Luffy, the way he yearns for freedom, the way he, you know, preaches every time about freedom, about being free, man, parang, alam mo yun, hindi ako nagsisi na pinanood ko yung One Piece. And, bro, I'm here for it. Mga susunod pa na, alam mo yun, na show, na season ng One Piece. And, nung nakaraan, nagbabalak nga ako na ano eh, na magbasa ng manga kasi, ewan ko, I feel like, ang dami ko na rin kasi nakikita sa TikTok ng mga spoilers about sa mga susunod na mangyayari. But, yeah, yun. Anyways, kung tatanungin ako kung anong pinakapaborito kong art, I feel like, wait, let me think about it. Let me think about it. Pinaka-favorite ko na art ng One Piece. Kung, sige, may tatlo akong paboritong art sa One Piece. Siguro, pinakauna is Skypiea. Bro, Skypiea art is on top. Yung humor kasi dun talaga, and bro, Luffy singing, bro, alarm ko yun. Ay na, ringtone yun ng alarm ko. Every morning naririnig ko yung kanta niya. Pero di ko kabisado and I won't sing for you guys. Unless you're gonna pay for it, di ba? No, I'm just kidding. Siguro, yun nga. Number one, Skypiea. Number two, Wano. Wano Kuni, bro. Wano Kuni. And last but not the least, huh, last but not the least, hmm, I'm stuck between Water 7 and Dressrosa. Kasi sa Water 7 kasi, sobrang, oh shit! Pwede 4. Pwede 4. 5 na lang. Okay, 5 na lang. Tangina. Sige, 5 na lang. Yung mga paborito kong art sa One Piece is number 1, Skypiea. Number 2, Wano Kuni. Number 3, Water 7. Number 4, Alabasta. And number 5, Dressrosa. Yun yung mga paborito kong arcs sa One Piece. Okay, explain ko kung bakit.
Number one, Skypiea. Yung humor, yung lore, yung, um, yung, I mean, Enel, bro. Si Enel. Fuck, man. Although, it's so lame kasi it was defeated like that. It's a very, disrespect for him. Kasi no, sobrang powerful ng Devil's Fruit niya sana. Kaso wala eh. Hindi siya tumalab sa, retarded Luffy. Sorry for the word, but yeah. Wait, is it okay to say that? But yeah. Anyways, yung lore talaga ng Skypiea and oh, what the fuck, may ipis, may ipis, may ipis. Anyways, ang ina ng lumilipad na ipis. Commercial break yun, tang ina. Anyways, going back, yun nga, number one, Skypiea. Number two, ano ba? Wano Kuni. Wano Kuni, bro. Again, lore. Yung lore ng Wano. Yung lore sa buong Wano and animation, fight scenes. Ano ba? Bro, basically, I feel like Wano is, bro, favorite ko yung Wano, the outfit. Diba? The samurai and shit. Pa. Basta yun. Number three, uh, ano kasi sinabi ko kanina? Ano sinabi ko kanina? Water 7. Yun, sobrang interesting ng Water 7 kasi yung, um, yung Cypher Paul, grabe. And, sino ang kapatid ni Frankie? Putang ina, ang dami ko na forgot, bro. Ang dami ko nakalimutan, man. But, yeah. Sobrang interesting ng ano. Yun lang. Basta, ang paborito kong ano sa One Piece, Skypiea, Wano, Water 7, Alabasta, and Dressrosa. Ayun, tinamad na nga mag-explain. Putang ina, bye.